Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw nga po, araw ng pagpapahinga mula sa isang linggong paghahanap buhay or pagtatrabaho. Sinimulan natin ang ating magandang gising sa isang pasasalamat kay Lord na binigyan niya tayo ng magandang buhay, ng kalakasan sa araw na ito or sa umagang ito. Samahan nyo na rin po pala kami sa aming daily routine vlog. At yan nga po, sa umaga, maaga rin gumising itong si Yayam na hindi rin pahuhuli sa amin, guys. At bago nga po ang lahat, pumunta muna ako ng palengke para kumuha or bumili ng aming mga lulutuin ngayong umaga. Bago nga po ako umalis ng bahay, hindi ko pa alam kung ano yung aming lulutuin, ano yung aming ipiprepare para ngayong araw. At ang alam ko lang, magre-ready ako para sa pagkain ng aming bulinggit na si Yaya. Dahil nga po, ito pa lang ang nabubukod tanging open ngayong umaga, dito na rin po ako mamimili ng aming lulutuin or sasabawan para sa aming bulinggit. Una ko nga po nakita, ito yung chicken. Pero naisip-isip ko nga po na ilang araw na rin kaming kumakain or umulam ng manok, more on adobo or minsan itinola. Dahil nga po wala rin po silang pork na tinitinda rito or isda, so bibili na lang po tayo ulit nito ng chicken. Pero pansit lang po yung ating lulutuin ngayon na lalagyan natin ng gulay. Pansit bihon po. At kung inyo pong napapansin pagka nagluluto kami or namamalengke kami, hindi po talaga ako sanay na bumibili ng hotdog or footlong para ipakain sa bulinggit. Yan lang po yung nakasanayan ko, yung magluluto kami ng merong sabaw para naman po magkalakas-lakas naman yung kanyang katawan, hindi more on dry. Mas maganda po kasi sa bata yung nasasanay siyang kumain ng gulay, yung may sabaw, para po laging maliksi ang katawan at hindi sakitin. Pagkatapos ko nga pong mamili kanina, dumiretso na po ako dito sa bilihan ng pandesal. Bumili lang nga po ako dyan ng halagang 50 pesos para kahit papaano habang naglilinis kami ni nanay ng bahay, habang napiprepare kami ng aming pagkain, meron naman din kami nginunguya-nguya, guys. Nasasabayan mo pa ng kape. Kung inyong mapapansin, kukunti pa nga lang po yung taon niyan dahil nga po weekend ngayon. Talagang napapasarap ang tulog nila. Pero ako po ay sanay nang gumising ng maaga, mapa-weekend man yan or mapa-weekdays, talagang maaga po akong gumigising. Ang dahilan ko po para maaga akong natatapos sa aking mga gawain, para just in case na merong biglaang lakaran or pupuntahan, hindi na ako nag-aalala sa mga ligpitin sa bahay at talagang maayos na po pagkadating ng medyo may araw na or may oras na nagigising si Yayam, saktong wala na po kaming gaanong gagawin at iisipin. At yan nga po, pagkatapos kong mamili, ako na rin po yung naglabas at pinrepare ko na, sabi ko nga po kay nanay maglagaan na kami, lalagain na namin ito yung chicken na para sa aming pansit na ihahalo na gagawin naming almusal. Ang parte nga po pala ng chicken na aming ihahalo, ibandang wings na lang po kasi wala po dong picho na available. So, ayan, sabi ko nga kay nanay, unahin niya ng palambutin para mabilis na lang. At talaga namang itong si nanay, lagi niya na akong tinutulungan, guys. Tignan nyo nga po. Halos lagi kaming magkasama dyan sa kusina, sa mga vlogs ko, sa mga video ko, guys. Talagang nagtutulungan kami ni nanay. Lalo pang itong si Yaya, pagka nanonood ng TV, nabibisi. Pero kailangan din naming silip-silipin. Alam nyo naman, pagka bulinggit, pagka bata, guys, di ba? May pagka talagang malikot. Lalo na pagka ganyang edad sa kanya, kay Yaya, talagang kailangan i-focus pa rin kami dahil hindi namin alam na nag-aakyat-akyat sa upuan at kung saan-saan, guys, na pagka meron siyang mga bagay-bagay na gustong abutin, nakukuha niya. At panay pa nga po, ang tawanan namin dyan ni nanay. Alam nyo ba, guys, kung bakit? Kasi nga po, bago ko napansin sa camera na ang buhok ko pala talaga namang buhaghag. Kaya natawa kami dyan saglit. Kaya, ayan, nilagyan ko nga lang ng gel na tubig. Dahil nga nandito na tayo sa kusina, hindi naman natin kailangang magpaganda, guys. So, ayan, konting touch-touch lang ng tubig, okay na. At yan, ako na nag-slice nito ng mga gulay. Ito nga po yung mga gulay na binili ko. Ito lang yung mga slice na siya, guys. Yung ang tawag dito, halo-halong gulay. Sa totoo lang, hindi naman po namin kailangan bumili ng mga buo-buo dahil mas magastos po yun. So, ito lang po yung aming binili dahil nga po ilan lang kaming kakain, 3 lang po kaming kakain. So, yan na. Ganyan lang po yung aking binili para mas lalong makatipid. Kung gusto na po natin ng mas maraming gulay, 2 plastic lang yan, guys. Siguro 25 pesos lang per plastic at talagang kompleto na siya, di ba? Hindi naman natin kailangan na sobrang dami ng gulay tapos masasayang lang. So, ayan, in-slice ko na nga po yan, yung ating mga gulay at pinagsama-sama ko na rin dahil alam nyo, magaganda pa naman siya at sigurado pong makakatipid tayo, lalo na kung short tayo sa ating budget. Siguro, guys, pwede naman din tayong bumili ng ganun, yung mga buo-buong repolyo, carrots, at sayote, yung mga ganyan. Pagka maramihan, pagka meron tayong mga handaan, yan talagang makakatipid din tayo kasi marami naman din mga putahe na pwede tayong, or pwede nating lagyan na pwede nating hati-hatiin kagaya ng repolyo, di ba? So, ayan na, guys, tignan nyo nga po. Nilagay ko nga lang po yan sa isang lagayan dahil hindi na rin naman natin kailangang hiwa-hiwalayin dahil sabay-sabay na po nating ilalagay ito yung ating gulay. So, last na po kasi nating ilalagay ito, guys, para hindi siya gaanong malata at talaga namang, as in, ang gusto ko po kasi sa gulay, sa pansit, yan, guys, pag nilalagay ang gulay, hindi siya lata at talaga namang nakikita natin or nakakagat natin na medyo sariwa pa. I mean, half cook lang siya, guys, yung ganun, yung gusto kong kainin sa
pansit na gulay. So, ayan, tingnan nyo nga po. Habang nag-i-slice ako dyan at itong si nanay, naghuhugas ng plato at kung ano-ano pa yung aming ginagawa. Tamang kwento-kwentuhan para hindi kami naboboring sa umaga. Ganyan lang po ang buhay namin ni nanay, guys. Pero, pagka minsan, itong si Yayam, gustong hilahilahin si nanay doon habang nanonood ng TV, yun lang talaga, wala kaming magawa at talagang seryoso sa pagluluto minsan or dito sa kusina. Talagang ganun ang buhay namin ni nanay, guys. Buti na nga lang po, itong si Yayam dito nanonood sa labas, may malapit sa amin. So, nasisilip-silip niya kami at siya rin nakikita namin. At kadalasan po kasi, pagka halimbawa na nanonood yan siya na wala siyang nakikita, parang laging naghahanap at gusto niya, hihilahin lagi si nanay doon sa tabi niya habang nanonood ng TV. Abay, talaga naman, bodyguard lang ang datingan. Habang nagkukwentuhan nga po kami dyan ni nanay, ipanay po ang patawa niya. Kaya ayan guys, inislice ko na rin po pala ito yung sibuyas at bawang na ating gagamitin sa ating panggisa doon sa ating pansit or sa ating almusal. So ayan guys, gusto ko po kasi bago ko simulan yung aking pagluluto, ready na po ang lahat at tamang abot kamay ko na lang ang aking lulutuin at pagkasunod-sunod na ilalagay na mga ingredients sa ating pansit or sa kahit na anong putahe na ating lulutuin. At ayan guys, tignan nyo nga si nanay, panay ang bulungan namin dyan kahit na alam namin na dalawa lang kami ang nakikinig. Kasi tinatawanan namin dyan guys si Big Boss. Kasi nga, panay ang reklamo na napuyat daw po siya. Gumising nga po siya ng 7 o'clock. Puyat pa ba po yun sa inyo? Kung puyat po siya, paano na lang kami ni nanay na sobrang aga namin gumising. So, ayan guys, lumapit na nga po pala dito sa amin si Yayam. At tamang silip lang, sabi ko nga po ibalik doon dahil delikado ang kutselyo kong hawak ay baka masagi niya. So, hindi naman natin inaasahan yung mga ganong pangyayari, di ba guys? So, ayan guys, niready ko na rin po pala ito yung pansit na ating gagamitin. So, pwede rin po ito kung pagka halimbawa na gusto nyong magmerienda, may natitira pang ganito, pwede po ito pang merienda at tamang partneran lang natin ng tinapay na walang palaman or loaf bread. Yan, pwede yan siya guys. Talagang mabubusog kayo niyan at sasabayan mo ng soft drinks kung mahilig kayo sa soft drinks. Pero ako, tamang kape-kape lang, isolve na ako. Tingnan nyo guys. So ayan po, yan na yung aking ginagawa dito sa pansit na ganito. Ang ginagawa ko po dyan, hinuhugasan ko po yan kasi nga po parang mamantika siya. So, para mabawasan ng konti, yan po, hinuhugasan ko lang yan siya ng 2 beses. At pagkatapos po, ayan, konting babad-babad lang. Kasi nga po, medyo maalat po ito. So, hindi na po natin kailangan din dito na maglagay ng asin. Kaya, ayan guys, kung mapapansin niyo, diba, hinugasan ko na nga rin pala ito yung aming gulay at yan, sinunod ko na rin ito yung medyo maaga pa po niyan nung time na namalengke ako kaya maaga rin po tayong magluluto ngayon. So, let's do it na guys at ito yung malapit nang matapos at na-ready ko na rin po lahat ng ating gagamitin dito sa pagluluto at ayan, habang magluluto tayo guys, si Nanay at si Yayam, tamang panood lang muna ng TV para walang panggulo dito sa atin sa kusina. At yan nga po panay pa nga ang kanta-kanta dyan ng aming bulinggit dahil natutuwa siya sa kanyang pinapanood. Tamang timing lang talaga pagka itong si Yayam nanonood ng TV at maganda ang mood. At yan na nga po, sinimulan ko na nga pong maggisa. Yan po ang ating hinalo ay karning manok na lang po muna. Pero kadalasan po ang nilalagay ko po dyan is yung pork dahil nga po mas masarap para sa akin guys ha. Mas gusto ko yung karning baboy pag ihahalo dito sa pansit na ganito guys. So ayan, nilagyan ko na nga rin po ng mga ingredients para isahan na lang guys. At alam niyo naman madali lang naman magluto ng ganito guys, 'di ba? So talagang magi-enjoy na naman ito yung aming little boy sa kanyang ulam dahil nga po bago na naman ulit kami nagluto ng ganito at iba na naman sa kanyang panlasa guys. Tingnan niyo nga po. Kadalasan po kasi pagka kumakain siya ng ganito, bumibili lang kami sa karinderya kasi hindi po namin nauubos pagka magluluto kami ng ganito karami. Buti na lang po, medyo marami-rami kami dito ngayon. At ang sabi nga po ni nanay, ipupunta raw po yung mama ni Big Boss dito. So, kaya nga guys, magluluto po tayo ng ating pwedeng imerienda na rin sa umaga at alam naman natin na hindi mauubos yan guys. Kaya malamang masasakop na dito yung merienda at tamang bumili na rin po pala ako ng tinapay na pandesal yun guys. Saktong-sakto talaga. At meron din nga po kaming tirang tinapay dyan na merong cheese naman siya. So, ayan, luto na po pala ang aming pansit. So, habang pinapalamig pa namin ang pagkain ng aming bulinggit, ayan, tamang pasyal-pasyal muna sila guys. So, joyride muna sila sa morning dahil hindi pa naman gaanong mainit. Abay, talaga namang gustong-gusto yan ng aming little boy. At itong si nanay, ipinrepair niya. Sarap na, itinikman mo? Ayan, ano lasa? Sabaw-sabaw lang yan. Talagang gusto na yan sila yun dyan guys. Mapaparami na yung kain niya. Sabaw lang yan siya. Ganyan na po yung ginagawa namin. Pagkakala nyo, pinagluto namin siya ng masarap, talaga mauubos niya. Tamang sabaw-sabaw lang aming bulinggit at malasahan niya lang yung sarap. Tinikman mo? Ay talaga naman, pinatikim ko pa kay nanay guys. Ay sarap na sarap daw. So, yung facial expression mo. Yummy! Sarap na pandesal nila guys. Mayroong cheese. Tapos medyo mainit pa siya. Yummy.
At ito nga po, tamang pagdating ni Yayam, may dala na siyang mga balloons at kinuha niya nga raw po doon or hiningi nila doon sa mga nagsusumbang mga nanay. So ayan guys, tingnan nyo nga po, talagang enjoy na enjoy siya sa kanyang mga balloons at halos ayaw niya ng bitawan kahit sa loob ng bahay. At yan, tinawag na rin po namin si nanay na nandito pala sa likod ng bahay na nagdadamo habang ang kanyang alaga kanina ay wala. So ayan nga guys. Ng balon eh. Wala po saan galing yan. Birthday yan siguro ito. Saan kayo galing? Nak, may birthday? May birthday? Sumba-sumba. Siya kayo galing? Oo. Katabog na pala dito. Tara nanay, pasok ka nanay. Ayun na guys, inaya ko na nga po si nanay na pumasok para kami makaalmusal na rin at tamang tingnan nyo nga po talagang nag-i-enjoy si nanay doon sa labas. So paano ba yan guys? Salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa susunod na video. Bye-bye!